Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig mga kaibigan. Kami pumuli ang inyong mga lingkod, Pastor Nar Caranza. Melo Ana Demong. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa 30 minutong talakayan sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan at higit sa lahat, sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Nais po naming padalhan kayo ng mga aklat at mga aralin sa Biblia. Kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, tumawag o mag-text. I-text niyo po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001777. Meron din po tayong toll-free number para po sa ating mga tagapakinig, kaibigan na nasa labas ng Metro Manila at nasa ibang bansa. Pwede po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. At pwede i-like nyo po yung aming Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Pwede rin po kayo mag-send ng message or mag-email sa connect@adventist.ph. Ayan, dadako na po tayo sa ating pagtalakay sa 8 prinsipyo ng kabuoang kalusugan na atin pong pinasimulan. Baybayin ang salitang New Start. At tayo po ay nasa letter R na ngayon. At sa ating pag-aaral ng Biblia, dadako naman po tayo sa pinakahuling bahagi ng ating pag-aaral sa paksang Ang Dragon at ang Babae ng Apokalipsis 12. Pagkaloob natin ang pagkakataon kay Melo. Ngayon po ay panibago na naman pong letter ang pag-aaralan natin. Letter R. R stands for rest. Or tulog or pahinga. Bagaman po tayo, ang tao, sa ilalim ng di pangkaraniwang pangyayari, kung minsan ay makakapag-perform tayo kahit wala tayong tulog ng 2 o 3 araw, di ba po? Pero, ito po ay pansamantalang pumuputol sa kaliksihan, at sa kakayanang gumawa ng mabubuting desisyon. Tsaka pansinin mo, Pastor Ner, kapag kulang ka ng tulog, hindi ba mas bugnutin ka? Oo, mainitin ang ulo. Yes, Talagang kulang ang pasensya. Tama, kulang ang tulog, kulang ang pasensya, mas malungkot ka, walang energy ang iyong katawan. Kaya po, gaano bang tulog ang kailangan upang matiyak ang positibong pakinabang ng isang regular na paraan ng pamumuhay para mas makapag-perform tayo sa yung optimum level? Ang sabi po dito ay, ang tulog, tumutulong ito sa neural functioning. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa neurons natin na magpalakas. Kumbaga, yung neurons mismo natin ay, anong tawag dyan? Parang nakaka-recuperate din. Pinapaunlad din ito ng tulog ang immune system at yung, syempre, defense natin sa mga sakit. Ipinapakita po sa mga pananaliksik na ang katawan ay nagpapapanumbalik to, 'di ba, ng sarili niya ng mga tissues, gumagawa ng bagong red blood cells, yung growth hormones, kumbaga napapakawalan sila yung mga growth hormones kailan? Sa panahon ng parang pagtulog. Repair time ito. Ayan, yan magandang term, Pastor. Yes, yan yung panahon na nakakapag-repair yung ating katawan. Kapag po nagkulang sa tulog, tayo ay yun nga, kagaya ng nabanggit, dun sa mga situations na minsan nakakabahala, ang tendency natin, di tayo makapag-decide ng tama, mainit ang ulo natin, galit tayo, kasi nga, wala tayong rest na sapat or enough. So, how much sleep? Sabi natin dati, 8 hours. Pero ayon kay Dr. Eve Van Cotter, hindi ko alam kung tama yung banggit ko, sa bata daw, yung po mga 10 taon gulang pababa, at least 10 oras na tulog. Mas mahaba ang required na pamamahinga at pagtulog sa kanila. Yes. At kung ikaw po ay 11 to 12 years old, 9 hours. Ayan. Kung tayong mga adults, at least daw po 8 hours na tulog. Nakukuha ba natin yan gabi-gabi? Minsan yan ang ating nakakaligtaan, yung pagpapahinga. Minsan wala naman na tayo talagang gagawin, pero nanonood, social media, at kung ano-ano pa po, nakakapagnakaw ng oras natin.
Pero bagaman ang maraming pagtuklas ay nagkakaiba-iba sa hustong haba ng tulog, bawat isa sa atin ay nangangailangan ng sapat na tulog upang matulungan tayo na makagawa sa pinakamabuting kakayanan natin. Hindi lamang daw po natin kailangan ng wastong haba ng tulog. Kailangan din natin ng wastong oras ng malalim na pagtulog. Ayan, paano ba natin malalaman yung malalim na pagtulog? Nakikita daw po ito dun sa yung mabilis na paggalaw ng mata, ibig sabihin daw nito, Mahimbing aktibo. na. Yes, mahimbing. Tama ka dun, Pastor, na aktibo yung brainwave patterns natin. Ito yung pinalalagay na siyang oras kung kailan yung utak ay nagpo-proseso, at nag-iimbak ng mga impormasyon. Ayan. Ngayon, ang tanong, so anong oras ba? Kailan ba tayo dapat or kailan yung talagang ang katawan natin ay Ayan, aktibong... ano bang mongkahe dyan sa panahon o oras ng pagtulog? Yes, Pastor Ner. Ang sabi po sa National Sleep Foundation, at least daw po 8 p.m. 8 p.m. hanggang mga 10 p.m. dapat po dyan ay Nag-umpisa ng matulog. nag-uumpisa na pong matulog. Ayan. Nako, ay talagang tayo ay malayong malayo dyan sa mga ganyang mabuti yung mga nasa probinsya talaga, Yes, Pastor. Pansinin nyo sa probinsya, parang ang bilis ng gabi. Dito sa atin, hating gabi na, parang ang dami-dami pang ginagawa. At hindi pa matapos-tapos. Pero maganda pong practicein natin, mga kaibigan, yung itry nating maaga matulog, maagang gumising. Oo. Yes po. Naalala ko yan, nung elementary tayo, tinuturo yan eh. Sa school, yes. Maagang tumulog, Early to maagang... bed, early to rise. At alam niyo po ba na ang pagtulog nakakaapekto din sa inyong mga looks, sa inyong mga itsura? Ang sabi po sa pag-aaral na ginawa ng University of Chicago, pinag-aralan po nila ay 11 na malalakas na kabataang lalaki. Pero sa kanila pong observation, hindi nila pinatulog ng 6 na gabi. Walang tulog. Nagmukha silang mga matatandang lalaki, paga yung kanilang mga mata, kulubot yung mga mukha, dry yung kanilang balat. Kapag tayo ay mayroong mabuting pagtulog sa gabi, ang ating balat ay nagliliwanag dahil doon sa pinasisigla po yung collagen at elastin. Nagpapalambot ito at nagpapakinis sa ating mga balat. Kaya tayong lahat ay magkaroon ng ating mga beauty rest. Ayan, Pastor. Yan lang muna po tungkol sa tulog, sa pagpapahinga. Ang ating pong katawan ay dinesign ng Panginoon na nagpapahinga. Salamat, Melo, sa muling mga kaalaman ng tungkol sa kalusugan na iyong binahagi sa ating mga tagapakinig at dudugtungan nga po natin yan sa mga susunod pang pag-aaral. Ngayon po ay nais naming ihandog sa inyo ang isang makalangit na awitin na may pamagat na siya'y darating. Handog po sa atin ni Honey Tabuldan. Ito'y isang katanungan maging sa inyong kaisipan. Bakit nangyari to sa sanlibutan? Maraming sakuna at kaguluhan. May pahayag ang banal na kasulatan. Ito'y mga tanda lamang at katuparan ng hula na malapit na ang kawakasan. Malapit na siya'y darating. Maghanda ka, siya'y salubungin. Makikita
Maghanda ka, kaibigan ko. Baka ngayon bukas siya'y paririto. Malapit na siya'y darating. Maghanda ka, siya'y salubungin. Makikita siya ng bawat mata. Kalwalhatian niya'y mahayag na. Malapit na siya'y darating. Maghanda ka, siya'y salubungin. Makikita siya ng bawat mata. Kalwalhatian niya'y mahayag na. Malapit na, malapit na, malapit nang darating. Si Jesus. Kaibigan, ikaw ba ay nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon? Excited ka ba na makasama siya? Ang panawagan po sa atin ng diwa ng awitin ay ngayon inaanyayahan ka niya. Pakinggan ang panawagan na ito at huwag nang mag-alinlangan sapagkat darating ang panahon na magiging huli na po ang lahat. At ayaw po natin yun. Ayaw nating maiwan dito sa mundo. Gusto natin ay magkakasama tayo, masaya sa inihandang tahanan ng Diyos para sa atin. Malapit na po siyang dumating. Ang kanyang kalwalhatian ay mahahayag. Sa ating pong pagpapatuloy, sasagutin na natin. Ang tagal na natin itong katanungan. Finally, ngayon na ang katapusan ng topic na ito. At sasagutin na natin ang tanong na bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang masasama sa mabubuting tao. Samantalang pinag-aralan natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katuwiran. Pero bakit niya hinahayaan ang masasamang pangyayari ay mangyari sa mabubuting tao? Yan, ito na nga po ang ating huling bahagi sa paksang ating pinasimulan, ang dragon at ang babae ng Apokalipsis 12. At bilang pagbubuod sa ating pag-aaral na ito ay una, natutunan natin na ang tunay na pag-ibig ay kasama ang ibang tao. Hindi ka maaaring umibig mag-isa o kaya para sa iyong sarili lamang. At dahil diyan, nilalang ng Diyos ang tao upang mayroon siyang mapag-uhulan ng kanyang pag-ibig. At ang mga tao naman ay ibalik ang pag-ibig na yon sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay kasama ang pagpili. Wala talagang pag-ibig kung wala kang kalayaang pumili. Nilikha ng Diyos ang tao na maaaring piliin na ibigin siya, bagamat alam niya na hindi may iwasang ang iba ay pipiliing tumalikod sa kanya. Pangatlo, ang rebelyon ay nangyari ng tangkaing agawin ni Lucifer, ang luklukan ng Diyos. At nang magawang dayain ni Lucifer si Eva at Adan, na tanggihan ang utos ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ay ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. At dito na nga po nag-umpisa ang lahat. Naranasan natin ang pagkamatay, naranasan natin ang pagkakasakit, naranasan natin ang lahat ng mga kahirapan sa mundong ito dahil sa pagpasok ng kasalanan. At upang harapin ang hamon ni Lucifer sa pamamahala ng Diyos at sa kanyang mga kautusan, ang Diyos ay may 4 na pwedeng gawin. Balikan natin ang unang 3. Una, maaring pawiin ng Diyos ang kanyang kautusan para wala nang nagkakasala. Kasi kung walang kautusan, walang kasalanan. Ngunit kapag inalis ng Diyos ang kanyang kautusan, ang buong universo naman ay masasadlak sa kaguluhan at wala nang makikitang kagandahan kasi magulo na talaga dahil wala nang utos, wala nang naglalagay sa kaayusan ng lahat. Pangalawa,
pwedeng gawin ng Diyos ay kaagad na puksain ang mga sumalungat sa Kanya, tapos na ang problema ng kasalanan. Ngunit kapag iyon ang Kanyang ginawa, ang bawat isa ay sasambahin siya dahil sa takot. Hindi na dahil sa kanilang talagang malayang pagpapahayag ng kanilang pag-ibig. Ang pangatlo ay maaaring gawin ng Diyos na hayaang gawin ng makasalanan ang gusto nilang gawin at magdusa sa kahihinatnan ng kanilang gagawing pagpili. Kapag nangyari yon, Melo, kapag iyon ang option na ginawa ng ating Panginoong Diyos, ay lalong Wala na tayong pag-asa, yan, Pastor Nel, oo. sa mundong ito. Kung ano yung kinakahinat na natin, yun na yan. Opo. talagang wala nang hinaharap para sa atin. Lalong mas magiging magulo. Alam ng Diyos na ang ilan sa atin ay, kung bibigyan ng pagkakataon, ay pipiliing maglingkod sa Kanya. Amen. Nais niyang mailigtas ang lahat hanggat maaari. Gusto niyang iligtas si Adan at Eva. Ngunit sinabi niya na sa oras na kainin ninyo ang bunga, kayo ay mamamatay. Kaya kinailangan ang higit na maingat na solusyon. Kapag ginawa kaagad ng ating Panginoong Diyos na iligtas si Adan at si Eva, pwede siyang masilip ni Satanas na sabihin, sinabi mo sa kanilang kapag sinuway nila ang iyong utos, sila ay mamamatay, ngunit ngayon ay hinahayaan mo silang mabuhay. Sasabihin ni Satanas, sumuway din ako sa iyong utos. Kapag iniligtas mo sila, kailangang iligtas mo rin ako para makita ko kung gaano ka kapatas. Yan ang mahirap na kalagayan ng Diyos. At upang iligtas ang makasalanan, kailangang ipakita ng Diyos ang kanyang hustisya. Basahin natin ang nakasulat sa Roma, Kabanatang 3, talatang 25 at 26. Ito ang kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Napakaliwanag nito, Melo. Kaya pala hindi kaagad inilapat ng Diyos yung parusang kamatayan doon sa mga sumuway. Nung una, ay ang sabi dito ay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis. Talagang ganon kabanayad ang pagtitimpi ng ating Panginoong Diyos. Na ang sabi dito ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Isipin mo yan, Melo. Kung yan ay ilalapat sa atin ng ating Panginoon, ilang beses na tayong nagkamali. Doon pa lang sa unang pagkakamali ay inilapat yung kamatayan agad. Hindi na tayo narito ngayon. Wala na sigurong tao ngayon sa mundo, Ayan. Pastor Nel. Walang chance na maranasan yung iniaalok na kaligtasan ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa kasunod na bahagi, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan ngayon na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya. Ang laking pag-asa Amen. nito para sa ating lahat. Yes, Pastor. Pinatutunayan na ang Diyos ay matuwid, na siya ring gumagawa para tayo ay ariing ganap. Yung mga nananampalataya kay Jesus. Kaya, paano niya pupuksain ang ilan na nagkasala at pagkatapos ay ililigtas ang iba na marahil ay nagkasala ng higit pa sa ilang naparusahan na at mananatiling patas pa rin sa paningin ng sino mang nagmamasid? Ito ang totoong punto ng labanan sa pagitan ng dragon at ng babae. At ang kanyang pwedeng gawin ay, una, balikan natin, pawiin ng Diyos ang kanyang kautusan. Pangalawa, kaagad na puksain ang mga sumalungat o nagkasala. Pangatlo, hayaang gawin ng makasalanan ang gusto niyang gawin at magdusa sa kahihinatnan ng kanilang pagpili. At ngayon, ang pang-apat, ayaw ng Diyos na ang sino man ay mawaglit, ngunit kailangan niyang maging makatuwiran. Ito ang kanyang gagawin sang-ayon sa Juan, Kabanatang 3, talatang 16. Basahin ulit natin. Opo. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, sana'y naunawaan natin yan sa ating mga puso, na dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, ang kamatayan na dapat na inilapat kaagad sa taong nagkasala ay pinalitan o tinubos ng kanyang anak. At dinagdagan pa yan ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma, Kabanatang 3, talatang 24 at 25.
Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, nakita natin dito na ang mga sumasampalataya, ang mga sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo ay ituturing ng Diyos na ganap. Ano? Inilaan ng Diyos ang pantubos doon sa kasalanang ating nagawa. Ito ang piniling pagpapasya ng Diyos na hindi inaasahan ni Satanas na mangyayari. Inakala niya na nailagay niya ang Diyos sa mahirap na kalagayan at imposibleng solusyonan, ngunit nagkamali siya na kilalanin ang kayang gawin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang mga masasama ay nangyayari sa mabubuting tao ay nagpapatuloy ang pakikipagdigma ni Satanas, ni Lucifer sa ating Panginoong Diyos. Ang puso ng hindi matarok at hindi nauubos na pag-ibig ay nagpasyang bayaran ang bunga ng kasalanan. Amen. Ang ipadala ang kapalit upang mamatay para sa taong piniling tanggihan ang pag-ibig ng Diyos at mamatay, upang ang tao ring iyon ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na pumili muli at tanggapin si Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas at mabuhay. Ito ang uri ng pag-ibig na hindi maaabot ng ating unawa at tiyak ito ay higit sa kayang gawin ng sino man sa atin. Ngunit yan ang ginawa ng Diyos. Sinasabi ng iba, hindi ko kayang gawin yan. Nahihiya ako na tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas. Kaibigan, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang kwento para ma-realize natin kung ano ang ating naging kalagayan. Isang madaling araw ay narinig ang alarma ng sunog sa lugar na iyon na wala pang mga bombero. Ang mga tao ay tumatakbo sa iba't ibang direksyon, dala ang kanilang mga timba, walis at kung anumang kanilang madala na maaaring makatulong upang mapatay ang apoy. Ngunit masyadong huli na. Ang mga bahay ay nilamon na ng apoy. Ang isang pamilya ay tumigil na sa pag-apula ng apoy at malungkot na pinanood na lamang ang kanilang bahay na tinutupok ng apoy kasama ang lahat ng kanilang ari-arian. At sa panahong iyon, nang kawalang pag-asa, ang ama ng tahanan ay ibinaling ang kanyang tingin sa paligid upang hanapin ang kaanib ng kanyang sambahayan. At kanyang natuklasan na sa kanilang pagsisikap na maapula ang apoy, naiwan nila ang kanilang sanggol sa kuna doon sa itaas. Walang sino man ang kumarga palabas sa kanilang bunsong anak. Ang ina ay kaagad tumakbo mula sa grupo ng mga tao papasok sa bahay upang kunin ang bata, ngunit siya ay hinawakan nila upang pigilin siya sa pagpasok sa nasusunog na bahay. Ang apoy ay nasa hagdan. Hindi na nila kakayaning mailigtas ang bata ngayon. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakaalam ng huli na. Ang panganay na kapatid na lalaki ay tumalilis mula sa mga tao papasok sa nasusunog na bahay. Tinakbo ang nagliliyab na hagdan sa pasilyo hanggang sa silid kung saan naroon ang bata. Dinampot ang maliit na balutan ng bata at binalot ng kumot at niyakap niya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tumakbong mabilis sa pasilyo, gumulong sa hagdan hanggang sa pinto at bumagsak sa damuhan. Gumulong-gulong na parang taong sulo. Mabilis na tumulong ang mga tao upang patayin ang apoy na bumabalot sa kanya. Kanilang inalis ang nakabalot na kumot sa bata na yakap niya at natagpuan nila ang sanggol na walang galos. Nagkukumahog na itinakbo nila ang panganay na anak sa ospital upang mailigtas. Ngunit sinabi ng doktor na hindi na siya mabubuhay sa tinamong sunog. Subalit sa paglipas ng mga araw, linggo at buwang paghihirap at sakit, siya ay nakaligtas. Ngunit ang kanyang katawan ay nabalot ng nakapangingilabot na mga pilat. Ilang taon pagkalipas ng pangyayaring iyon, makikita sa lansangan sa lugar na iyon ang kakaibang tanawin. Isang magandang dalaga na naglalakad sa bangketa sa ilalim ng punong kahoy, kahawak kamay ang isang lalaki na ang anyo ay kahabag-habag. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilalang tao. Ang kanyang mga labi ay nawala. Ang kanyang mga mata ay parang nakaluwa sa dalawang butas dahil sa pagkawala ng pilik mata. Walang mga kilay. Karamihan ng mga buhok ay hindi na tumubo at ang kanyang mga kamay ay mga nakabaluktot na nababalot ng peklat.
Subalit ang magandang dalagang iyon ay hawak kamay na naglalakad kasama siya. Tinitingnan ang kanyang mukha. Masayang nakikipag-usap sa kanya na para bang naglalakad siyang kasama niya ang pinakamagandang lalaki sa buong bayan. Hindi niya ikinahihiya ang mga peklat at ang mga baluktot na kamay at ang mukha ng kanyang kuya na nagligtas sa kanya mula sa sunog. Hindi niya siya ikinahihiya. Paano mo ikahihiya ang mga pilat sa kamay ni Jesus na nagligtas sa iyo? Kung paano sinabi ng Biblia, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Sang-ayon sa Hebreo Kabanatang 2, Talatang 3. Kaibigan, ang Diyos ay inaabot tayo sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesucristo. Hindi ka ba magpapasya? Nang gayon din, kakapit sa kanyang kamay at lalakad na kasama niya. Amen. Marahil ay may mga katanungan pa sa mundong ito na hindi masasagot. Kahit na inihayag na ng Diyos ang marami tungkol sa problema at pinagmula ng kasalanan at ni Satanas, ang ating mahina at limitadong isip ay hindi matatarok ang lalim at hiwaga ng pag-ibig ng Diyos o maging ang hiwaga ng kasalanan. Ngunit sapat upang malaman natin na pwede nating pagkatiwalaan ng Diyos at maliwanag na makikita natin na ang Diyos ay mabuti, na ang kanyang daan ay tama at pinakamabuti at ipinagkakaloob niya ang pinakamabuting daan ng buhay ngayon at sa hinaharap at ang tanging daan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na darating. Kaibigan, maaaring nararanasan natin ang mga mahihirap na kalagayan sa mundong ito. Yan ay sapagkat inaagaw tayo ng dyablo sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Nais po namin kayong makasama sa maikling panalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, salamat po na inyong pong inihayag sa amin kung gaano ninyo kamahal kami na inyong mga nilalang. Ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak upang maging kapalit namin. Panginoon, tulungan po kami na maging kabahagi ng inyong bayan, ng inyong iglesia na nag-aantay sa inyong malapit na pagbabalik. Panghawakan namin, Panginoon, ang kaligtasan na iniaalok sa amin ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Magdala ng pagbabago sa aming mga pananaw na kami po ay susunod sa inyong kalooban sa bawat isa. Salamat po na inyo pong patuloy na iingatan ang aming mga tagapakinig at tutulungan silang maunawaan ang inyong kalooban para sa kanila sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ner. Mga kaibigan, kung meron po kayong katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin o nais niyo pong mag-aral pa ng mas malalim ng tungkol sa Biblia, tumawag o mag-text po. I-text ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. At sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay, baunin ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan. Ito po ang tinig ng pag-asa.